bangis. Mainit ang sikat ng araw, pero tila may bigat ang hangin habang bumabaybay ang isang van sa makipot na daan papuntang Tanay. Sa loob, may 4 na magkakaibigan. Si Enzo, Trixie, Mako at si Jay. Lahat sila'y halatang sanay sa adventure. Pero ngayon, parang may kakaibang kaba sa mga ngiti nila. "Uy Enzo, sure ka ba dito?" tanong ni Trixie habang pinapahid ang pawis sa noo. "Ang sabi kasi ni Google Maps, dead end daw tong daan na to." Ngumiti si Enzo. "Exactly! Yun nga ang gusto ko. Mas creepy, mas maraming views. Tikbalang road pre! Perfect para sa episode natin!" Si Jay naman, nakangisi habang nag-a-adjust ng mic. Kung may tikbalang man talaga dyan, sana pogi para makipag-collab din ako. "Huy loko!" sabat ni Mako na siyang nagmamaneho. "Basta tandaan nyo, pag may nakita kayong kabayo na nakatayo sa dalawang paa, huwag nyo akong sisisihin ha. Hindi ako bababa." Nagtawanan sila pero may halong kaba sa gitna ng saya. Habang lumalalim ang biyahe, unti-unting nawawala ang signal ng cellphone. Ang mga bahay sa gilid ng kalsada, paunti na ng paunti, hanggang sa puro puno na lang at buhangin ang nasa paligid. "Wala nang signal bro," sabi ni Jay. "Offline tayo eh." "Hay, ano ka ba? Mas authentic nga yan eh," sagot naman ni Enzo, sabay sindi ng kamera. "Okay, take 1. Ngunit bago pa man siya makapagsimula, may narinig silang matandang boses mula sa labas. "Hoy, mga iho! Saan kayo pupunta?" Napalingon silang lahat. Sa gilid ng kalsada, nakatayo ang isang matandang babae. Manipis ang buhok, may hawak na rosaryo at may matang parang kayang tumagos sa loob ng kaluluwa mo. Lola, papunta po sana kami sa lumang daan, yung papuntang Talon. Magvi-video lang po kami." Paliwanag ni Enzo, magalang ang tono. Tumango lang si Lola pero hindi na ngumiti. "Ay, dyan ba yung sinasabi nilang Tikbalang Road?" tanong ng matanda. "Opo, alam niyo din po ba yun Lola?" sagot ni Trixie habang excited. Lumingon ang Lola sa direksyon ng bundok. Saglit siyang nanahimik muli bago magsalita. "Ay, kung ako sa inyo, huwag na kayong dumaan doon. Pagsapit ng 8:00 ay delikado na. Hindi sa lahat ng daan tao ang makakasalubong ninyo." Tahimik ang lahat. Wala ni isa ang nagbiro. Parang biglang lumamig ang hangin kahit tirik na tirik ang araw. Ngumiti si Enzo, pilit na niluluwagan ng tensyon. Salamat po Lola, pero mabilis lang naman kami. Promise." "Hindi mabilis ang oras sa daan na yan," bulong ng matanda. "Baka abutin kayo ng siyam-siyam pag bumalik kayo. O kung babalik pa nga ba kayo sa labas?" Napalunok si Mako. "Uy, Lola, joke po ba yan?" Ngumisi ang Lola pero hindi siya masaya. "Basta't huwag niyong kalimutang magdasal bago tumawid." Pagkatapos nun, lumakad si Lola papuntang maliit na kapilya sa dulo ng daan. Tahimik lang silang 4, nakatingin habang palayo ang matanda. "Ang creepy nun no?" bulong ni Jay. "Pero content is content. Let's go." Tinapik ni Enzo ang balikat niya. "Yes, exactly. Tara na." Habang papasok sila sa makitid na kalsada,
unti-unting nag-iba ang paligid. Ang mga punong kahoy tila mas mataas at madilim. Ang mga dahon humahampas sa windshield na parang may gustong pigilan silang papasok. "Bro, ang weird nitong daan sabi ni Mako. "Parang kanina may araw pa, pero ngayon parang hapon na agad." Baka epekto lang yan ng puno," sagot ni Enzo sabay pindot ng kamera. Okay mga ka-vlog, nandito na naman tayo sa sikat na Tikbalang Road. Ayon sa mga taga dito raw madalas makita ang nilalang na kalahating tao at kalahating hayop. "Awoo!" sambit ni Enzo habang nagva-vlog. "Shhh!" pigil ni Trixie. "May naririnig ako." Tahimik. Wala silang marinig kundi ugong ng makina at hampas ng hangin. "Baka ibon lang," sabi ni Jay, pero halatang kinikilabutan. Nagpatuloy sila sa biyahe, pero may kakaiba. Ang daan paikot-ikot, parang bumabalik sila sa parehong puno, parehong bato. Ilang beses na silang lumalagpas sa isang lumang karatulang nakasulat ang Talon, 2 kilometers away. Pero kahit ilang minuto na, hindi pa rin sila nakakarating. "Wait, parang kanina pa tong signboard na to sabi ni Mako. "Di ba tayo paikot-ikot lang?" Nag-check si Enzo sa GPS, pero blanco ang screen. "Walang signal ang mapa, pre," sabi niya. "Pero sige lang, diretso lang tayo, baka glitch lang to." Habang tumatagal, mas lumalakas ang hangin. Napansin ni Trixie na parang may aninong tumadaan sa pagitan ng mga puno. Minsan parang buntot ng hayop, minsan parang paa ng tao, pero sobrang haba. "Guys," mahina niyang sabi, "may nakatayo sa likod." Napalingon silang lahat. Wala, puro dahon lamang. Tawanan ulit si Jay. "Tricks naman, baka punong nakatayo lang yan." Pero hindi siya nakasagot. Sa rearview mirror ni Mako, may sumilip. Isang mahabang anino, parang ulo ng kabayo. "Langya!" Halos mabitawan niyang manibela. "Mga bro, may nakita ako!" Dagdag pa nito. "O ano nakita mo?" sigaw ni Enzo. "Di ko alam. Parang kabayo na nakatayo." Lahat sila'y tahimik. Si Trixie nanginginig na. "Baka naman nag-aalaga lang dito. Baka hayop lang yun." Ngunit biglang nagpatay sindi ang ilaw ng van. Nawala. Dumilim. "Jay! Battery check!" utos ni Enzo. Wait. Teka lang. Hindi ito normal na brownout. Lahat ng ilaw sabay nawala." Sa gitna ng dilim, may narinig silang kaluskos. Ito'y mula sa labas ng sasakyan. Mabagal, mabigat. Parang yabag ng nilalang na may 4 na paa. Pero minsan, 2 lamang. "Guys," pulong ni Mako. "Ayoko na dito." Maya-maya, may kumatok sa bintana. Isang beses, 2, 3. Tapos tumahimik uli. Hindi gumagalaw si Enzo. Hawak pa rin niya ang kamera. "Stay still lang tayo, guys," bulong niya. Baka prank lang to. Binuksan ni Enzo ang night vision mode. Maliit na screen ng kamera. May silhouette siyang nakita. Isang nilalang na matangkad. Mahaba ang buhok
at direktang nakatingin sa kanila. Napasinghap si Enzo. "Guys, tumakbo na kaya tayo?" "Ha?" tanong ni Jay. "Takbo!" sigaw naman ni Enzo. Agad nilang sinusi ang van pero ayaw umandar. Ilang ulit nilang pinipindot ito pero wala pa din. Sa labas, naririnig na nilang mga yabag. Papalapit. Hanggang sa may malakas na hampas sa bubong ng van. Sumunod ang malakas na hinga, parang hayop na nagmamasid. Napatakip ng bibig si Trixie para hindi mapasigaw. Si Jay naman, tahimik na nagdarasal. At si Enzo, patuloy pa rin ang pagre-record kahit nanginginig ang kamay. "Kung totoo ka, magpakita ka," bulong ni Enzo. Sandali lang, pero sapat para marinig nila ang isang malalim na boses. Parang galing sa ilalim ng lupa. "Bakit mo ko hinahanap?" Nagtilian sila. Sa isang iglap, umandar ang makina. Parang milagro. Umandar si Mako nang hindi na lumingon. Sa side mirror, nakita nilang kumikilos pa rin ang anino sa gitna ng kalsada. Matangkad, matigas, at tila nakangiti. At sa malayo, naririnig pa nila ang tinig ni Lola Tasing na parang dumadalangin. "Panginoon, iligtas niyo ang mga batang iyon." Tahimik ang paligid habang binubuksan nila ang mga gamit. Ang hangin parang mabigat kahit hindi naman umuulan. Sa gitna ng daan, inilatag ang tripod, ang mic at ang ilaw. Pamilyar na routine, pero ngayon ay may kakaibang lamig sa paligid. "Dito na tayo mag-set up, guys," sabi ni Enzo, nakayuko sa camera bag. "Kita lahat ng daan dito. Perfect angle." Si Trixie, tahimik lang. Kanina pa siya palingon-lingon sa paligid. Parang may anino sa pagitan ng mga puno. Pero tuwing titingnan niya, wala naman. "Mako, ipark mo nga yung van sa gilid," utos ni Enzo. "Jake, check mo yung audio." "Copy," sagot ni Jay. Pero nanginginig ang kamay habang inaayos ang mic stand. "Bro, ramdam mo ba? Ang hangin na to kakaiba." "Huh, walang hangin pre," sagot ni Mako. "Pero parang may humihinga sa bato ko." Tumawa lang si Enzo ng pilit. "Ang drama nyo naman. Gabi pa lang mamaya, chill muna kayo." Habang nag-aayos siya ng lens, bigla siyang napatigil. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod niya. Pero walang hihip ng hangin. Walang galaw ng dahon. Parang may kamay na dumaus-us sa kanyang balikat. Napalingon siya. Wala. Pero sa gilid ng mata, may parang dumaan. Aninong mahaba, parang buntot ng kabayo. "Guys," mahina niyang sabi, "may nakadikit ba sa likod ko kanina?" Napatingin si Trixie. "Ha? Wala naman. Bakit?" Wala. Parang may humaplos lang eh." Napakapit siya sa dibdib niya. Ramdam niya pa rin ang lamig sa balat. "Pakadahon lang yan," sagot ni Jay. Pero halatang hindi rin sigurado. Bigla silang napalingon ng sabay-sabay. Mula sa malayo, may mga kabayong nagwawala sa kabilang bundok. Umalingaw-ngaw ang mga hiyaw. Tila may tinatakbuhan. Tumatalon, kumakawala sa lubid. "Uy, nakita niyo yun?" sabi ni Mako, halos mapatayo. "Bakit parang sabay-sabay silang nagpapanik? Ayos to ah.
may mga kabayo pala dito. Well, baka mga ahas lang yan. Sagot naman ni Enzo. Pero may halong kaba ang boses niya. Hindi yan normal, sabi ni Trixie. Ang hayop, nakakaamoy ng mga hindi natin naamoy. Tahimik silang apat. Ang mga mata nila nagkatinginan lang sandali bago muling magpatuloy sa trabaho. Kahit halata, pilit nilang tinatago ang takot. Okay, ready? Ito na first stake ha? Sabi ni Enzo. Intro muna tayo, mga ka-vlog. Nandito na tayo ngayon sa kilalang Tikbalang Road. Biglang may kalusko sa kanan. Malinaw, mabigat. Parang may pumapadyak sa lupa. Stop! Stop! Narinig niyo ba yun? Bulong ni Jay. Tahimik, walang hangin, pero ramdam nila. May presensyang nagmamasid. Lumapit si Mako, hawak ang flashlight. Sandali, check ko lang ha. Habang tinatapadan niya ng ilaw ang gilid ng kalsada, napansin niya ang isang marka sa lupa. Malalim, parang tapak ng kabayo, pero binaliktad ang direksyon. Ang dulo ng sapak nakaharap pabalik sa kanila at hindi palayo. Guys, likay dito, tawag ni Mako. Sobrang baba ng boses. Lumapit si Enzo at Trixie at nang makita nilang bakas, parang sabay silang nilamig. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Jay. Nanginginig ang boses. Hindi talaga normal to, sagot ni Trixie. Kapag kabayo, dapat paabante ang galaw, di ba? Pero ito pabalik. Tahimik si Enzo, nakatingin lamang. Kinuha niya ang kamera at tinutok sa lupa. Okay mga ka-vlog, mahina niyang sabi. Ito yung sinasabi ng mga taga-baryo. Tapak daw to ng tikbalang, pero baliktad. Ibig sabihin, niloloko ka nito at ayaw niyang malaman mo kung saan siya galing. Napatigil ang lahat. Mula sa likuran, may pumitik na sanga. Sunod, may mahinang tawa na parang babae. Mahaba, pabulong. Shhh! Huwag kayong lalapit. Guys, narinig niyo ba? Sigaw ni Jay. May nagsalita. Quiet! Sabay-sabay silang yumuko. Ang tawa nawala, pero sumunod ang tunog ng mga yabag. 4, tapos 2, tapos paulit-ulit, paikot-ikot, parang may naglalaro sa paligid nila. Si Trixie nakapikit, nanginginig. Ayoko na, Enzo. Uwi na tayo. Pero si Enzo parang may kakaibang lakas ng loob. Di pwede. Kailangan natin to. Proof to eh. Trix, proof. Loko ka ba? Sigaw ni Mako. Di na to content eh. Pero bago pa sila magtalo, may malakas na ihip ng hangin. Sumabay ito sa tunog ng yabag. Ang tripod na tumba. Ang ilaw biglang nag-flicker. Sa dilim, may sumilip na pares ng mata. Mapula. Nagniningning. Takbo guys! Sigaw ni Jay. Tumakbo sila pabalik sa van. Habang tumatakbo, ramdam ni Enzo ang malamig na hangin na parang humahabol sa kanila. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang tunog ng kabayo. Pero parang hindi lumalapit, kundi umiikot lang sa paligid nila. Pagdating nila sa van, agad nilang sinara ang pinto. Hingal na hingal silang lahat. Ay, baka may nakakita sa atin ha? Sabi ni Enzo kahit halatang nanginginig. O baka naman
Lokal lang yun dito. Pero biglang bumagsak ang isang malakas na hampas sa kanilang bubong. Sumunod ang tunog ng mga kuko tumutula sa bakal. Tumingin si Trixie sa bintana. May aninong nakatayo sa labas. Matangkad, payat, may mahabang buhok. Hindi tao, hindi hayop. At ang mga paa nito ay baliktad. Huwag kang gagalaw ha, bulong ni Mako. Pero biglang sumabog ang isa sa mga ilaw ng van. Sa kanila narinig ang tawa ng isang kabayo. Isang tawa o mahabang iyak ng kabayo. Hindi normal to. Malalim. Halos parang iyak ng taong nadurusa. Si Enzo, nanginginig pa ring hawak ang kamera. Nakukuha ko to guys. Lahat ng to. Hanggang sa likod ng kamera, sa maliit na screen, lumitaw ang anino. Nakatayo sa gitna ng daan. Nakatingin sa kanila at nakangisi. Makalipas ang nakakatrauma experience, tahimik ang buong bahay na tinutuluyan nila sa baryo. Lumang bahay kubo na may manipis na dingding, amoy kahoy at lumang langis. Sa labas, rinig pa rin ang huni ng kuliglig at mahinang alon ng hangin mula sa bundok. Pero sa loob, ibang klaseng katahimikan ang bumabalot. Parang may nakikinig. Nakaupo si Enzo sa sahig, laptop sa harap, earphones sa tainga. Sa tabi niya, tulog na si Jay sa kama, habang si Trixie at Mako ay nakabalot ng kumot sa kabilang kwarto. May malit na bumbilya lang ang nagbibigay ng ilaw, kaya anino ng mga bintana lang ang gumagalaw sa pader. Okay, bulong ni Enzo sa sarili. I-check natin tong raw file. Binuksan niya ang footage na kuha nila sa Tikbalang Road. Static sa una. Tapos maririnig ang tawanan nila, ang tunog ng mga kabayong nagwawala, at yung sandaling naramdaman niya ang malamig na hangin sa likod niya. Habang pinapanood niya, napansin niyang may kakaiba sa frame. Sa kanan, sa pagitan ng mga puno, parang may aninong nakatayo. Mahaba, matangkad. Pinalikan niya ito. Rewind, pause. Pinilit niyang i-zoom in. Sa una, parang punong matulis lamang. Pero nang ayusin niyang liwanag, pumakat ang hugis ng isang lalaki. At ito'y ulo ng kabayo. Ha? Bulong niya. Nanlalaki ang mga mata. Baka glitch lang to. Inulit niya ilang beses. Rewind and play. Pause and rewind. Pero sa bawat pag-pause niya, nag-iibang posisyon ng anino. Parang gumagalaw. Langya, ano to? Hinubad niyang earphones, nilakasan ng volume. Sa background ng video, may mahinang tunog. Parang yabag, mabagal at mabigat. Tapos, may mahinang halakhak ng babae. Napatayo siya. Mako, Mako! Tawag niya ng mahina. Bro! Gising! Umungo lamang si Mako. Nakapikit pa. Ano ba pre? 12:00 na. Bro! Gisingin mo si Trixie. May nakita ako sa footage. Bumangon si Mako kahit antok pa. Ano naman? Ano naman yan? Glitch na naman? Hindi to glitch, sabi ni Enzo. Sabay turo sa laptop screen. O tingnan mo to. Lumapit si Mako. Nang makita niya ang frame, napakurap siya. Bro,
Ano to? May ulo ng kabayo? Yun na nga, sambit ni Enzo. Hindi ko alam kung reflection ba or... Biglang gumalaw ang image. Walang nagpe-play, nakapost ang video. Pero yung nilalang sa screen, dahan-dahang lumingon. Sabay silang napaatras. Ano to? Sabay nilang sigaw. Halos mahulog ang laptop. Nagising sina Jay at Trixie. Nagulat. Ano yun? Tinuro ni Enzo ang screen. Nanginginig ang kamay. Tingnan nyo to guys. Nakapos yan pero nang lumapit si Trixie, nakita niya rin. Nakapos nga. Pero yung nilalang sa gilid ng daan ay nakaharap na ngayon direkta sa kamera. Kitang mapupulang mata. At sa ilalim ng ulo ng kabayo, may katawan ng lalaki. Hubad. Nangingitim na parang sinunog. Patayin mo yan, Enzo! Sigaw ni Trixie. Wait. Kailangan ko i-record to. Kinuha ni Enzo ang phone niya. Kinuna ng video ang screen. Pero bigla na lang nag-blackout ang laptop. Kasunod ng pagpatay ng bumbilya, yumanig ang buong bahay. Uy guys, huwag kayong magalaw, sabi ni Mako nang nanginginig. Baka brownout lang to. Tahimik, wala silang marinig. Pero unti-unti, may humihip na malamig na hangin mula sa bintana. Amoy lupa, amoy kabayo. Saka sila nakarinig ng tok, tok, tok. Tunog ng kabayong naglalakad sa labas. Mabagal, papalapit. Si Jay halos hindi makahinga. Hindi yan totoo! Hindi yan totoo! Pero may humaplos sa labas ng bintana. Parang kuko na dumudula sa kahoy. Parang kinakalmot na dingding. Enzo, pabulong na sabi ni Trixie. May anino ba sa labas? Tumingin siya sa pagitan ng mga siwang ng dingding. May aninong dumaan. Matangkad, payat, at may buhok na mahabang nakasayad sa lupa. Tapos, biglang may kumatok. Huwag niyong buksan. Bulong ni Mako. Walang lalabas ha? Pero parang may narinig silang isang boses mula sa labas. Mahina at paos. Bakit niyo ako kinukunan? Tumigil silang lahat. Ang boses mababa. Parang lalaking may kalansing ng bakal sa lalamunan. Bakit niyo ako kinukunan? Si Enzo, nanginginig na hinawakan ng laptop. Hindi po. Hindi po namin sinasadya. Biglang bumukas ang laptop mag-isa. Lumakas ang speaker at tumugtog ang audio ng video nila. Pero baliktad ang tunog. Mga halakhak, mga yabag. Tapos may boses na paulit-ulit. Bakit niyo ako kinunan? Bakit niyo ako kinunan? Lahat sila'y nagsisigawan. Tinakpan ni Trixie ang tenga niya. Si Mako, hinampas ang laptop pero ayaw nitong mamatay. Si Jay, napahiga sa sahig at umiiyak. Hanggang sa biglang tumahimik. Walang tunog. Wala ring hangin. Maya-maya, sa labas ng bahay, may umatungal na kabayo. Malakas, matagal, parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Lumingon si Enzo sa bintana at doon nakita niya sa dilim, nakasilip ang isang ulo ng kabayong nakatingin sa kanila. At sa sandaling tumingin siya pabalik sa laptop screen,
Nakasulat dun sa itim na background. Hindi ako glitch. Lumipas ang gabi ng takot. Pagod ang lahat at nakatulog. Maagang nagising si Enzo dahil sa kakaibang katahimikan. Wala siyang naririnig na huni ng ibon, ni ihip ng hangin. Tila pati ang paligid huminto sa paghinga. Napatingin siya sa kabilang kama. Walang tao. Si Mako, wala na. Mako! Tawag niya. Medyo paus na ang boses. Walang sumagot. Napatingin siya sa sahig. Nakakalat ang kumot at sa tabi nito, nakatayo ang pares ng sapatos ni Mako. Basang-basa. Puno ng putik. Ngunit ang mas nakakakilabot, baliktad ang direksyon ng mga yabag sa sahig. Mula sa may pinto, papasok sa kama. Jay! Mahinang tawag ni Enzo. Kisingin mo si Trixie. Nagmulat ng mata si Jay, halatang lutang pa. Anong oras na ba? Wala si Mako. Ano? Agad siyang napabangon. Kanina natutulog lang yun ah. Tumakbo si Enzo palabas ng kwarto. Tiningnan ang paligid. Wala. Wala sa kusina, wala sa labas. Ang tanging naiwan, mga yapak ng paa sa sahig. Pero tulad sa loob, baligtad din ang direksyon. Enzo, pabulong na sabi ni Trixie mula sa pintuan ng kwarto. Naririnig mo ba yan? Tahimik muna siya. Tapos, isang tunog ng kalansing ng bakal. Parang kabayong nakatali, kumakalansing ang kwintas at paulit-ulit. Mabagal. Napatingin si Jay sa bintana. May kabayo ba talaga dito sa baryo? Lumapit sila sa bintana. Sa labas, puro hamog. Halos hindi mo makitang daan. Pero sa gitna ng hamog, may mga bakas ng paa. Mahaba, malalim, baliktad. Hindi to pwede. Bulong ni Trixie, nanginginig ang kamay. Hindi to pwede. Baka naman, lumabas lang si Mako. Sabi ni Enzo na pinipilit ikalma ang sarili. Baka nag-CR lang sa labas o bumalik sa daan. Ha? Ngayon? Alas 5 ng umaga? Halos pasigaw na sagot ni Trixie. Hindi niya gagawin yun. Ngunit bago pa siya makasagot, may malakas na kaluskos sa likod ng bahay. Parang may humihila ng mabigat na bagay sa lupa. Teka, sabi ni Enzo. Kinuha ang flashlight at tiningnan. Ako na lang titingin. Uy, huwag ka lumabas. Pigil ni Jay. Hindi mo alam kung anong nandun. Pero lumapit si Enzo sa pintuan. Dahan-dahan niyang binuksan at agad siyang sinalubong ng malamig na hamog. Sa lupa, may mga bakas ng paa ni Mako papuntang kakahuyan. At sa dulo ng mga yapak, may isang marka. Malalim. Hugis kabayo. Sinundan niya ito ng ilaw. Sa bawat hakbang niya, parang mas lumalalim ang mga bakas. Hanggang sa may nakita siyang piraso ng damit. Yung t-shirt na suot ni Mako kagabi. Punit at basa ng putik. Enzo! Sigaw ni Trixie mula sa loob. Bumalik ka dito! Pero parang wala siyang narinig. Ang hangin humuhuni at sa pagitan ng mga puno may mahinang tunog ng paghinga. Malalim, parang paghinga ng hayop. Paglingon niya, may nakita siyang anino. Matangkad na naman, payat na nakayuko. Pagkislap ng flashlight niya, ito'y biglang nawala. Mabilis siyang bumalik sa bahay, humahabol ng hininga. Wala siya! Hingal niyang sabi. Walang Mako pero
May mga bakas na baliktad na paa. Hala, baka hinila siya. Bulong ni Jay. Baka yung nakita natin kagabi. Biglang may kalansing ulit sa labas. Mas malakas. Parang bakal na kumakaladkad sa bato. Napalapit si Trixie sa bintana. Parang may kabayo nga. Ano ba kayo? Walang kabayo dito, okay? Sagot ni Enzo. Wala ditong kabayo. Ngunit mula sa labas, may anino na namang dumaan. Ang liwanag ng araw, unti-unti nang tumatago sa hamog. At sa liwanag, nakita nilang may nakatayong nilalang sa daan. Mahaba ang buhok, baluktot ang katawan, at sa ilalim ng araw, kitang-kita ang mga paa nitong nakabaliktad. Napasigaw si Trixie at napaatras. Si Mako! Yung sapatos niya! Ngunit nang tingnan nila ito muli, wala na sa daan ang anino. Wala ring kalansing at tahimik ulit ang paligid. Huminga ng malalim si Enzo. Hindi na tayo aalis dito hanggat hindi natin siya nakikita, okay? Anong ibig mo sabihin? Sigaw ni Trixie. Kung andun siya, kung buhay pa siya, kailangan nating hanapin si Mako. Tumingin siya sa labas at sa mga bakas ng paa. Pero kung nilalang na yun kumuha sa kanya, kailangan nating malaman kung bakit. Sa labas ng bahay, unti-unting bumalik ang tunog ng kalansing. Pero ngayon, mas malapit na. At sa hangin, may mahinang tinig na bumubulong. Bakit niyo ko kinunan? Umuula ng marahang ambon nang makarating si Enzo sa maliit na kapilya sa dulo ng baryo. Basa ang tsinelas niya, mabigat ang hangin, at bawat hakbang parang may mga matang nakamasid sa kanya. Tahimik ang paligid, maliban sa patak ng ulan sa bubong at mga kalansing ng kampanilya ng kapilya na hinahampas ng hangin. Lola Tasing. Mahina niyang tawag. Kumakatok sa lumang pintuan, ngunit walang sumasagot. Pinasok niyang loob. Amoy kandila, amoy insenso. Ang altar ay puno ng lumang santo. May mga nakasabit na larawan ng isang lalaki na parang nakasakay sa kabayo. Hindi ito santo, hindi demonyo. May mata itong tila nakamasid kahit saan ka tumingin. Lola, ulit ni Enzo. Ako po yung vlogger na nakausap niyo kahapon. Si Mako po, yung kaibigan ko na wala kagabi. May kakaiba pong nangyayari kasi. Mula sa likod ng kurtina, may boses. Alam ko. Lumitaw si Lola Tasing, bitbit ang rosaryo at ang lumang lampara. Narinig ko kayo kagabi. Narinig ko ang kalansing. Ibig sabihin, gising na naman siya. Lumapit si Enzo. Sino po? Sinong nagising? Ang tikbalang. Tikbalang. Sheesh. Sagot ng matanda. Mababa ang boses. Hindi siya halimaw gaya ng sinasabi ng iba. Siya ay tagapagbantay noon ng bundok na ito. Tagapagbantay po? Tanong ni Enzo. Pero bakit siya nangunguha ng tao? Tumingin si Lola Tasing sa labas ng kapilya. Matagal na panahon nang bago pa nagkaroon ng baryo. Ang bundok na ito'y sagrado. May mga alay noon. May mga panata. Siya ang bantay ng daan. Tagapangalaga ng lupa. Pero nasira iyon nang dumating ang mga sakim. Tahimik si Enzo nakikinig. Isang lalaki ang nagtangkang ariin ang buong bundok na ito. Patuloy ni Lola. Gusto niyang hukayin at gawing mina.
Tinakot niyang mga tao. Pinutol ang mga puno. Ay, doon nagalit ang bantay. Nilapitan niyang lalaki at sinubukang paalisin. Ngunit, binaril siya. Bago siya malagutan ng hininga, isinumpa siya ng lupa at ginawa siyang tikpala. Simula noon, siya ang espiritu ng tagapagbantay ng daang yun. At lahat ng maabala, kinukuha na niya. Pero bakit po si Mako? Halos pabulong na sabi ni Enzo. Wala namang kaming ginagawang masama. Ginulo niyong lugar na hindi niyo pag-aari. Sambit ng lola. Ang lupa dito may buhay. Ang daan may gabay. At ang mga dayo kapag pumasok ng walang pahintulot, nagiging bahagi ng daan magpakailanman. Ano pong ibig niyo sabihin? Ang mga kinukuha ng tikbalang hindi natatagpuan, sagot ni Lola. Kasi kahit hindi sila tuluyang pinapatay, ginagawa silang gabay. Gabay ng daan, mga kaluluwang naglalakad ng pabaliktad para akitin ang mga susunod. Napalunok si Enzo, nanginginig ang kamay. May paraan pa po ba, Lola? Gusto naming mabawi si Mako. Tumitig si Lola sa kanya. May isa lamang, pero napakadelikado. Sabihin niyo po, Lola. Mabilis niyang sagot. Kahit ano gagawin ko. Huwag kang gumamit ng kamera. Huwag kang babanggit ng pangalan niya. Puntahan mong daan sa gitna ng gabi kung saan kayo nagkita ng bakas. Dalhin mo itong kandilang ito. Iniabot ni Lola ang isang kandila na kulay itim. May nakaukit na mga lumang simbolo. Kapag naramdaman mong may hangin na malamig, huwag kang tumakbo. Ang sasabihin mo lamang, hindi ako dayo. Hinahanap ko ang nawawala. Yun lang po ba? Kapag hindi niya sinagot, tumakbo ka at huwag kang lilingon. Kahit anong marinig mo at kahit boses ni Mako. Tahimik si Enzo. Hawak ang kandila. Ramdam ang bigat ng bawat salita. Lola, totoo po ba talaga to? Ngumiti si Lola pero malungkot. Anak, ang hindi naniniwala, sila ang unang kinukuha. Mula sa labas, biglang kumalansing ang kampanilya. Isang malakas na ihip ng hangin ang pumasok sa kapilya. Halos mapatay ang lampara. Sa sandaling iyon, nakita ni Enzo sa gilid ng pinto. May aninong dumaan. Matangkad, mapayat, nakayuko. At sa sahig, may naiwan na marka ng baliktad na tapak. Tumingin si Lola tasing kay Enzo. Malamlang ang mata. Anak, alam niyang nandito ka. Madilim ang langit, walang bituin, walang buwan. Tanging ilaw ng lamparang iniwan ni Lola Tasing ang kumikislap sa mesa. Sa loob ng bahay, sila Enzo, Trixie at Jay ay halos walang imik. Parang bawat tunog ng hangin ay may dalang banta. 12:00 na ng gabi. Malamig. Mula sa labas, narinig nilang mabagal na paghampas ng hangin sa bintana. Tahimik hanggang sa biglang, Enzo! Isang boses na paos. Malalim. Parang nanggaling sa dulo ng daan. Napatingin silang tatlo. Si Trixie napasapo sa bibig. Si Jay na paatras. Did you hear that? Bulong ni Jay. Hindi pwedeng, sagot ni Enzo halos pabulong. Hindi pwedeng siya yun.
Enzo! Tulungan mo ko! Muling sumigaw ang boses. Mas malinaw ngayon at sabay nito tunog ng kabayong naglalakad sa sementong daan. Mabagal, matatag. Napalunok si Enzo. Trixie, isara mo yung ilaw. Bakit? Nanginginig na boses nito. Isara mo lang. Sagot niya sabay lapit sa bintana. Maingat niyang tinanggal ang kurtina. Sinilip ang labas. Sa gitna ng dilim, may nakatayo. Isang tao. Hubad paa. Basa. Nanginginig. Si Mako. Si Mako yan! Sigaw ni Jay. Pero pinigilan siya ni Enzo. Wait! Huwag ka lalabas. Ngunit habang nakasilip sila, unti-unting lumapit si Mako. At ang bawat takbang niya, sinasabayan ng tunog ng kalansing. Parang may bakal sa mga paa ng kabayo na sumusunod sa kanya. Enzo! Sigaw muli ni Mako. Tulungan mo ko. Ang lamig. Ang sakit. Nanginginig na si Trixie. Hindi yan si Mako, Enzo. Tingnan mo yung mata niya. Tinapat ni Enzo ang liwanag ng lampara sa bintana. Doon nila nakita yung mga mata ni Mako. Kulay itim. Wala nang puti. Puro dilim. Ang labi niya namumutla. At sa balat niya may mga bakas ng putik at marka ng kabayong tapak. Mako! Tawag ni Enzo. Sumigaw. Nasaan ka kagabi? Pero imbis na sumagot, ngumiti lamang si Mako. Mabagal. Nakakakilabot. Babalik tayo, Enzo. Sabi niya. Sumama ka sa akin. Sa likod niya, unti-unting lumitaw ang isang aninong matangkad. Ulo ng kabayo. Katawan ng tao. Nakayuko ito. Nakasunod lang sa bawat takbang ni Mako. Ang hininga nito'y rinig sa malayo. Mabigat, parang kalawang na humahaplos sa hangin. Holy shish! Bulong ni Jay. Tikba lang yan! Enzo! Iyak ni Trixie. Sabi ni Lola huwag kang lalabas. Huwag mong lapitan. Pero si Enzo hindi mapakali. Ramdam niya sa dibdib niya ang bigat ng pagkakasala. Siyang nag-imbita kay Mako. Siya ang may idea ng vlog. Kung ako yung dahilan kung bakit siya kinuha, ako rin ang dahilan kung bakit kailangan siyang bumalik. Binuksan niya ang pinto bago pa siya pigilan ng dalawa. Lumabas siya. Hawak ang itim na kandila na bigay ni Lola Tasing. Paglapit niya, mas lumamig ang hangin. Ang lupa parang nanginginig. Ang kandila kusa ng umiilaw. Itim ang apoy. Mako! Sigaw niya. Kung ikaw yan, sabihin mo! Tumigil si Mako sa gitna ng daan. Nakayuko siya. Nanginginig pa rin. Tulungan mo ko. Sobrang ang sakit. Mako! Pakinggan mo ko! Uuwi tayo! Kasama ka namin! Ngunit nang lapitan ni Enzo, napansin niyang baligtad ang mga paa ni Mako. At sa ilalim ng putik, tila may bakas ng hoof marks na tila sumalip sa kanya. Hindi kasi Mako, bulong ni Enzo. Hindi ikaw yan. Dahan-dahang tinuro ni Mako ang kandila sa kamay ni Enzo. Ibalik mo yan sa akin, sabi niya sa tinig na hindi kanya. Parang dalawang boses na magkasabay. Isa kay Mako at isa ay sa tikbalang. Mula sa likod ni Mako, naramdaman ni Enzo ang paglapit ng nilalang. Aninong may ulo ng kabayo. Humihinga ng malalim, lumalapit. At sa bawat takbang nito, lumalalim ang tunog ng kalansing. Hindi ako dayo!
Bulong ni Enzo sabay hawak sa kandila. Hinahanap ko lang ang nawawala. Saglit tumigil ang hangin. Tapos nagbago ang ilaw ng paligid. Ang kapaligiran ay tila umikot. Ang bahay sa likod niya biglang naglaho sa ulap ng hamog. Ang mga puno parang nagdikit-dikit. At si Mako biglang napatingala. Tulungan mo ako, Enzo. Bago niya akong gawing tulad niya. Hoy, tikpa lang! Ibalik mo sa akin ang kaibigan ko. Wala naman kaming ginagawa. Pangako sa'yo hindi na kami babalik dito. Sorry kung nadisturbo ka namin at nagve-video kami. Pero wala na naman eh. Biglang kumulog at kumidlat ng malakas. Huli ng lahat. Mula sa likod ni Mako, yumuko ang nilalang. Tikbalang, nangingintab ang balat, mahaba ang buhok, at ang mga mata ay pula gaya ng apoy. Lumapit ito sa tenga ni Mako. At sa isang bulong, bumagsak si Mako sa lupa. Mako! Sigaw ni Enzo sabay takbo. Ngunit paglapit niya, tumigil ang katawan ni Mako sa paggalaw. Sa sahig, nakaukit na naman ang mga baliktad na tapak. At ang kandila sa kamay ni Enzo, nag-apoy ng mas malakas. Hindi na itim, kundi pula. Mula sa likod ng mga puno, muling sumigaw si Trixie. Enzo, bumalik ka! Pero hindi siya tumigil. Lumuhod siya sa tabi ng kaibigan niya. Sinubukang igalaw ito. Mako, please, please! Dahan-dahang dumilat si Mako. Pero ngayon iba na. Ngumiti siya parehong ngiti kagabi. Ngunit wala ng buhay. Napatras si Enzo. Napatapilok sa isang bato at bumagsak. Kasabay ang isang hidden camera na hawak-hawak niya. Hanggang sa huli, kasakiman pa rin ni Enzo ang pinairal nito. At ang naging kapalit, ang buhay ng kaibigang si Mako. Simula noon, hindi na nanumbalik ang lakas at saya ni Enzo. Nabuhay siyang malungkot, nawala sa katinuan at paggala-gala sa lansangan. Wakas. At yan ang kwento ng ating tikbalang. Anong tingin nyo sa ending, guys? Baka may suggestions kayo. At kung meron kayong real life stories na gustong i-feature sa ating channel, don't forget to comment your email. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis. Kasi nakakatakot ang matakot.